Gumugulong na ang confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Natuloy kanina ang una sa 4 na araw na pagdinig na tutukoy kung may malakas na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis laban sa dating Pangulo. Dahil pinagbigyan ng kanyang petisyon ay hindi humarap sa pagdinig si Duterte, pero naroon ang kanyang abogadong si Nicholas Kaufman. At mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok live si Maris Umali. Maris. Guten Morgen, Mel, Vicky, Emil. Magandang umaga po mula rito sa Media Center ng International Criminal Court dito sa The Hague, the Netherlands. Alas 5 nga ng hapon, dyan po sa Pilipinas, alas 10 ng umaga dito sa The Hague, Netherlands, ay nag-umpisa na ang unang araw ng confirmation of charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad na sinabi ng defense team, hindi po dumalo ang dating Pangulo pero naroon ang kanyang abogado na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon kay Kaufman, at nakita rin mismo natin na nasa public gallery yung mga Pilipinong abogado ni Duterte kasama sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, Attorney Salvador Panelo, Martin Delgra III, Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr. at Cesar Dulay. Sa simula po ng pagdinig, nagbilin si Judge Julia Motok. Kailangan daw respetuhin ang itinakdang oras para magsalita ang lahat ng panig. Kailangan concise ang kanilang mga paglalahad at hindi dapat paulit-ulit. Iwasan ang pagbanggit ng mga pangalan ng mga biktima o witnesses at gamitin lamang ang kanilang code. Ito ay gagawin sa open session pero maaaring humingi ng private session kung kailangan para maiwasan ang pagsapubliko ng confidential information. Binasa po sa session ang akusasyon laban kay Duterte na crimes against humanity of murder and attempted murder. Si Duterte ay inaakusahang bilang indirect co-perpetrator mula November 2011 hanggang March 2019 ng pagsasagawa ng common plan laban sa mga kriminal. Siya daw ang nagdisenyo ng policy para in-neutralize ang mga kriminal, pagtatag at pamamahala sa tinaguriang Davao Death Squad, pag-uutos ng pagpatay at ibang marahas na hakbang laban sa mga umano'y kriminal gaya ng drug dealers at users, pagbibigay ng armas at pag-appoint ng mga tauhan para maisagawa ang plano, pagbibigay ng insentibo at promosyon sa mga police officers at hitmen para patayin ang mga kriminal, pagbuo ng sistema para protektahan ang mga perpetrators, pagsasalita sa publiko na inoautorisa niya ang mga pagpatay, pagpangalan sa mga high-value targets na ang ilan ay napatay kalaunan. Sa opening statement po ng prosekusyon, tinukoy ng prosecutor ang mga pahayag ni Duterte noong kampanya para sa pagkapangulo na kapag nahalal siya bilang Pangulo, uutusan daw niya ang militar at ang pulisya na paghahanapin niya ang mga drug lords at ipapapatay sila. Sa isa ring TV interview noong 2016, sinabi ni Duterte na iuutos niya ang kanilaro execution sa loob ng 24 oras. Nang maging Pangulo, pinangalanan niya sa publiko ang mga umunoy illegal drug trader. Nagbigay din siya ng shoot-to-kill order at nilista bilang accomplishment ang listahan ng mga napatay. Sabi pa nila may operational control si Duterte sa mga nagpapatupad ng common plan sa buong bansa. May kapangyarihan siyang pigilan o suspindihin ang kanilang operasyon kung gustuhin niya. Sa katunayan, 2 beses niya itong ginawa at nang mangyari ito, bumaba ng husto ang bilang ng mga patayan. Narito po, pakinggan natin ang ilang bahagi ng pagdinig. Overall, Duterte's so-called war on drugs resulted in the killings of thousands of civilians from the 1st of November 2011 to the 16th of March 2019. And many of these victims were children. The victim of extrajudicial killing charge in this case were brutally murdered, some after having been abducted and mistreated. Unlike Mr. Duterte, who is represented by his counsel here today, they were deprived of any form of due process. Their suffering was met not merely with Mr. Duterte's indifference, but with his mocking. In a 25 July 2016 speech
he expressly made fun of the iconic photograph portraying the partner of an extrajudicial killing victim cradling his body, which now visible on our screen. While the specific incident portrayed in this photograph is not charged in this case, Mr. Duterte's comment on it is demonstrative of his attitude towards the victims. In reference to this photo, Mr. Duterte, this is what he said. Those of you who are still sober, those who haven't tried illegal drugs, if you don't want to die or get hurt, don't rely on the priest, including human rights advocate. They won't be able to prevent death. So, don't do it. Vicky, samantala, pagkatapos nga po ng opening statement ng prosekusyon ay nagkaroon naman ng pagkakataon ang Council for Legal Victims sa pamamagitan ni Attorney Joel Butuyan na makapagbigay din ng bahagi ng kanyang opening statement. At sa kanyang salaysay ay binanggit niya kung gaano na didismaya ang mga biktima na hindi humarap sa confirmation of charges hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mere sight daw po o yung makita sana siya sa confirmation of charges hearing habang siya'y binabasahan ng mga sakdal ay bahagi na sana ng pagkamit nila ng hustisya. Para raw itong kumbaga huling bangka na maaaring masakyan ng mga biktima in search of justice. So kung ang chamber daw, pre-chamber 1 ay hindi i-confirm ang mga sakdal na ito para raw silang nasadlak na rin sa isang isla na wala ng laya. At ito raw sana ang magiging kanilang pintuan para makamit ang hustisya. Binanggit din ni Attorney Joel Butuyan, Vicky, na noong Justice Secretary pa si Secretary of Justice Remulla, Jesus Crispin Remulla, na ngayon ombudsman na, siya na raw mismo ang nagsabi na napakahirap daw talagang patunayan ang mga kaso sa Pilipinas dahil kumbaga yung mga nasa power o nasa gobyerno ay mga taga-suporte rin mismo ng dating Pangulo. Kaya mismo ang sinabi ni Attorney Joel Butuyan, and let me quote, "There is absolutely no hope to reach domestic justice in the Philippines." Kaya raw nakarating sa International Criminal Court itong mga kasong ito. At kung hindi raw ito i-confirm ng mga judges, ay para na rin daw itong sampal sa korte dahil talagang napuno na raw ng terror sa Pilipinas dahil sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga kahit na isang taon na raw na or almost 1 year na raw po na nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court Detention Facility ay wala pa rin daw nakakamit na kapayapaan, hindi nakakapagpahinga ang mga biktima dahil sa patuloy na natatakot sila sa nangyayari. So let me just quote, "It has become a cancer that has metastasized daw." Yung mga disciples di umano ni dating Pangulong Duterte ay talagang naging bloodthirsty at para na raw siya nagkaroon ng mga clones. So sa panghuli, bago tayo magtapos, Vicky, sinabi rin niya na yung mismong anak ng dating Pangulo ay ang Vice President mismo ng ng Pilipinas, and she has just declared her presidency for 2028. At yung iba pa niyang mga anak ay nasa gobyerno rin. So eksaktong 11 ay tumigil at nag-break itong pagdinig, kaya na-cut short muna ang opening statement ni Attorney Joel Butuyan. Pero Vicky, mamaya pagkatapos ng 30 minutes na break ay magpapatuloy si Attorney Joel Butuyan sa pagbibigay niya ng kanyang opening statement. So magbibigay pa tayo ng mga karagdagang detalye dahil by 11:30 or now ay nagsisimula na ulit o nag-resume na ulit ang sesyon doon sa korte. So yan muna ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa International Criminal Court. Balik sa iyo, Vicky. Aantabayan na natin, Maris, yung iba pong pang update. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Sa gumugulo ngayon confirmation of charges ay sinusuri kung may sapat bang ebidensya para ituloy ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano ba mismo ang mga krimeng ugat
ng hinaharap niyang 3 counts ng crimes against humanity of murder and attempted murder. Alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. No, there is 3 million. There's a 3 million drug addict. There are. I'd be happy to slaughter them. Halos 2 taon matapos maging nationwide, ang drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na una na niyang sinimulan sa Davao City. If Germany had Hitler, the Philippines would have, but Inanunsyo ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC na magsisimula na siya ng preliminary examination. It is alleged that many of the reported incidents involved extrajudicial killings in the course of police anti-drug operations. September 2021 naman, pinahintulutan ng ICC Pretrial Chamber 1 ang prosecutor na simulan ng investigasyon. I'm asking the ICC to hurry up. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. At noong March 7, 2025, base sa inisyong arrest warrant laban kay Duterte, lumabas na kinasuhan siya ng crime against humanity of murder. Kalaunat malilinawan na kaugnayan ng murder at attempted murder sa dokumentong inilabas ng prosecutor noong July 2025. Nilimita ang lilitisin sa 3 counts ng mga piling krimen. Count 1, ang pagpatay sa 19 na tao sa Davao City at sa mga paligid nito ng Davao Death Squad noong mayor pa si Duterte ng lungsod. Ikalawang count, ang pagpatay sa 14 na high-value target noong termino ni Duterte bilang Pangulo. At ang huling count ay ang pagpatay sa 43 tao at angkang pagpatay sa 2 iba pa sa mga barangay clearance operation noong Pangulo siya. Ayon sa Office of the Prosecutor, sa tulong ng ilang anilay co-perpetrator, isinakatuparan ni Duterte ang common plan para in-neutralize ang mga kriminal sa bansa. Sa confirmation of charges hearing na nagsimula na ngayong February 23, inaalam kung may sapat na ebidensya para masabing may substantial na batayan na nagawa nga ni Duterte ang bawat krimeng ibinibintang sa kanya. Kung may isa o higit pa na makumpirma, ililipat ang mga yan sa trial chamber na siyang magkakasa ng paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Parehong nagtipon sa The Hague, Netherlands sa mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga nananawagan na papanagutin siya. Tinutukan yan live ni Marisol Abdurrahman. Marisol? Mel, sinabayan nga ng mga pro at anti-Duterte ang unang araw ng confirmation of charges hearing ngayon dito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Kanina, Mel, alam mo sa kabila ng napakalamig na panahon dito na ating nararanasan ngayon sa The Hague, ay talaga namang nagtiyag ang ating mga kababayan, mapa-pro at anti man yan, na nagsasagawa ng kanilang kilos protesta ngayon. Earlier, Mel, ang mga anti-Duterte ay nagmarcha papunta dito sa ICC at nagsagawa sila ng kanilang programa. And we understand sa mga oras na ito, Mel, ay sabay-sabay silang nanonood via live streaming ng isinasagawang pagdinig. At nakikita ninyo sa ating likuran, Melano, kung nakikita ninyo medyo lagi nating ibinabalita na tinatawag nilang Duterte Street, nandito na yun ngayon mismo sa ICC dahil eto, Melo, dinala na rin nila dito ang standee ng dating Pangulo. At gaya ng kanilang ginagawa, nagkakaroon sila ng salo-salo. At sabi nga nila, hindi naman talaga ito kanilang pagkilos, kundi kanilang pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa detention facility ng ICC. Mel, mananatili sila hanggang 3 o'clock. Hindi raw sila aalis dito hanggang hindi natatapos ang hearing. Etong grupo ng Pro Duterte, Mel, nakahingi kasi sila ng permit kaya inalaw sila mula kaninang alas 9 hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Pero bago itong salo-salo nila ngayon kasi lunchtime na rin dito sa The Hague, ay nagkaroon sila ng mga maikling programa kanina kung saan sabi nga nila hindi totoo ang mga aligasyon sa dating Pangulo at umaasa sila na sana nga ay mapawalang sala o hindi ma-confirm yung mga charges na ipinupukol laban sa dating Pangulo. Taliwas naman ito, Mel, syempre sa ipinapanawagan naman ng mga anti-Duterte na sana, sabi nila, ay ma-confirm ang charges at ma-convict ang dating Pangulo. At hindi lamang daw dito nagtatapos sa
gagawin sa ICC ang pagpapanagot doon sa may mga kinalaman di umano sa extrajudicial killings dahil dapat daw pati mga sinasabing mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte ay dapat din daw na managot. So Mel, aantabayanan natin kasi ilang oras pa itong pagdinig at saka titingnan natin kung mga ano pang kaganapan ang gagawin dito ng mga pro at anti-Duterte na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa ICC. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Dito sa Pilipinas, sama-sama ring tinutukan ng mga kaanak ng mga biktima umano ng EJK ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kabilang sa mga nanood ng tiyuhin ni Kian de los Santos. Mula sa Maynila, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Yes, Emil, mangyak-ngyak yung ilan sa mga kamag-anak ng sinasabing EJK o extrajudicial killing victims na sabay-sabay pong pinanonood ngayon yung pre-trial hearing sa ICC. Dito po yan sa Maynila. Ang ilan naman sa kanila, tahimik na nanood at sinisikap intindihin ang bawat salita sa confirmation of charges. Pero meron naman sila ritong kasamang abogado, meron ding journalist na nagpapaliwanag sa mga napag-usapan sa korte sa tuwing nagbe-break ito. Sabi ng ilan sa mga nakausap ko, nabuhayan sila ng pag-asa sa hustisya ngayong umuusad na ang kaso ni Duterte sa ICC. Nasa 6 na po ang bilang nila ngayon dito na nakasuot ng puting damit. Ang tawag sa kanilang grupo, Program Paghilom, na samahan ng mga kaanak ng EJK victims. Bukod dito sa Maynila, meron ding mga kaanak ng EJK victims sa Caloocan na sama-sama ring pinanonood ng pre-trial hearing ng ICC. Naroon nanonood ang tiyuhin ni Kian de los Santos. Dito sa Maynila, ramdam pa rin ang galit ng ilan kay dating Pangulong Duterte. Nakausap ko rito si Nanette Castillo, namatayan ng anak noong 2017 na binaril daw noon ng riding in tandem sa Tondo. Sabi niya hindi man nila nakita ngayon si Duterte sa pre-trial hearing, nasasabik siya sa simula ng pagkamit nila ng hustisya. Narito ang kanilang mga pahayag. Very excited po kami, hindi lang ako, pati yung mga iba pa pong nanay na kasama ko ngayon. No? Matagal na namin hinihintay ito, sir, kasi ito na po yung sa tingin namin ay umpisa ng papunta sa hustisya po. Parang one day at a time, pero sa loob po ng 8 taon, 9 na taon na paghihintay namin, may naumpisahan na po. Masakit po yung ginawa sa amin ni Pangulong Duterte dahil binoto po namin siya. Dapat lang siyang makulong para pagdusahan niya, para makaganti naman kami sa kanya. Si Duterte, ang taong wala nang kinatatakutan, anak, sa dami ng pinapatay niya. Talagang magbabayad siya. Yun lang ang alam ko, na may Diyos talaga. Emil, sa mga oras ito, kung nakikita mo sa likod ko, nag-resume na ulit yung pre-trial hearing sa ICC at nakatutok na ulit yung mga kaanak ng EJK victims doon sa TV na pinakikinggan yung mga sinasabi doon. Nasaan natin yung pagdating dito ni Father Flavie Villanueva, yung president and founder nitong grupong Project Paghilom. Yung munang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nagbigay ng opening statement ang depensa sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ang mga akusasyon, itinanggi ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. Inilatag niya kung paano daw napunta sa ganitong lagay si Duterte. Una niyang binanggit ang media sa Pilipinas na ginamit ang matalas na pananalita ng dating Pangulo para makagawa ng mga nakabibiglang headlines na siyang hinahanap umano ng kanilang readers. Ito daw ang dahilan kung bakit naging target si Duterte ng civil society na pinopondohan ng mga tycoon hanggang makaabot ito sa mga academic sa ibang bansa na inaayos ang kanilang research at naglalabas ng mga article tungkol sa umunoy malawakang attack sa Pilipinas. Pinaalala ni Kaufman na ebidensya at hindi rhetoric ang magpasya sa kasong ito. Binanggit din ni Kaufman na meron daw silang ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Duterte. For President Rudy, his word was his word and the people knew it. For President Bongbong, his word is for the wind and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking
that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape or form. Well, as we know, he failed to keep that promise, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defence case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralise Rodrigo Duterte and his legacy. Cases are decided on the basis of evidence, not supposition, not rumour, not spicy gossip, and certainly not on the basis of political rhetoric and bluster. Because at the end of the day, were it not for those belligerent and controversial speeches, there would have been no impetus to bring the People's President to The Hague. And when the prosecution's evidence is examined, I would ask you to keep an open mind and to question not just whether that evidence has been selectively presented, but whether there exists evidence which the prosecution has failed to produce. And I say this with justifiable cause, particularly with respect to the Duterte rhetoric, as we will prove during the substantive part of our submissions. The notorious speeches on which the prosecution relies have been cherry-picked to suit its narrative, while ignoring the many other speeches when the former president tempered his bombastic language by clear reference to the principle of lawful self-defence.